pakikiisa po at pag-congratulate sa Magsasaka Party List and specifically to Congressman Arjel Cabatbat. So, parating na po yung eleksyon sa Mayo uli. Ano po? Ito po magiging puhunan natin sa darating na eleksyon. Kaya mga membro po ng Magsasaka Party List, wag po kayo masyadong maging worried. Nandyan po kami. Nandyan po mga labor unions na napapasama po natin sa NTUC, mga mangingisda, mga katutubo, lahat po yan. Handa po kaming tumulong sa pag-mobilize bilang pantulong po sa Magsasaka Party List. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, Sir Yoni Montemayor. Ngayon po ay kasunod naman po natin ang isang tagapagsalita at ito po ay ipakilala po sa atin ni Attorney Elmore Ornelas. Tubong La Union nagpunta siya sa Baguio upang mag-aral sa Philippine Military Academy at nagtapos bilang bahagi ng Matapat Class of 1979. Naglingkod siya sa sandatang lakas ng mahigit 3 dekada at ngayon naglilingkod sa pribadong sektor. Pinakakilala siya sa kanyang kabayanihan sa Lanao del Norte noong taong 2000 kung saan pinangalan sa kanya ang pinakamataas na parangal ng Armed Forces of the Philippines, ang Medal of Valor. Dahil sa kanyang pamumuno sa isang operasyong militar kasama ang 117 Philippine Marines laban sa 300 na MILF fighters. Ang kanyang kahangahangang karera sa militar at professional na buhay ay may makikita sa iba't ibang panangal na binigay sa kanya. Ang Distinguished Conduct Star, Distinguished Service Stars, Gold Cross Medals, Gawad sa Kaunlaran, Bronze Cross Medals, at Military Merit Medals. Matapang, tapat, may paninindigan, ang sundalong may pinakamaraming medalya sa kasaysayan ng Pilipinas. Medal of Valor awardee, the Push-Up Man, 49 na medalya, 67 tama na bala, isang buhay na bayani. Samahan po natin sa 2025, Colonel Ariel Querubin. Maraming salamat po. Sa akin mga nire-respeto po ng mga personalidad dito sa presidential table, sa pangunguna po ng ating dating Secretary, Yoni Montemayor, yun pong congressman natin na maupo na congressman natin, si Congressman Arjel Cabatbat, at ang isa ho sa mga nire-respeto ko na kapatid, dating Undersecretary Ariel Kayanan, at sa lahat po na mga naandito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Doon sa mga Ilocano dito na imbag nga bigatyo amin, apo. Ipakilala ko lang po yung sa sarili ko kasi yung kanina, sabi nila, Manong, sabi ni Boy Abunda, ikaw ay ikaw ay push-up man. So, ang pagkakaintindi ko ron, sa edad ko na 68 years old, ang lakas ko pa rin mag-push up. Kaya ko pa rin gumawa ng 300 non-stop push-ups. Alam mo, ang sabi niya, Manong, hindi po yan. Nag-research kami sa buhay ninyo. You are a selfless man. You push people up. Wala kang iniiwan sa kanila. Pati sa mga anak mo, tinanong namin, you push them up. You push everything up. So yun po yung yun po yung push-up man na sinasabi nila. Yung Ariel Querubin po, kung inyong sinusundan, no, para at least malaman naman ninyo, bakit po ako Colonel? Dapat po ako ang pinakaunang general sa aming klase. Nasa brigade commander na po ako sa Marawi.
when I was stripped of my position and was jailed 4.5 years, I lost a promising military career. No? Sabi nga ho nila, yung Ariel Kerubin, nanilbihan po ng almost 35 years sa armed forces, kung saan pinalad na ginawaran ng 49 combat medals and awards. Kasama na po doon yung Medal of Valor, yung pinakamataas po na parangal na binibigay sa mga kasundaluhan. At yung Ariel Kerubin po, katangi-tangi rin na nakipagbakbakan sa lahat po ng armadong grupo dito sa Pilipinas, MNLF, MILF, Abu Sayyaf, CPP, NPA. Yung pinakahuling enkwentro ko noong 2002, nung madali ko po si Abu Sabaya sa Cebuco. Ito po yung very famous na spokesperson ng Abu Sayyaf, kung saan $5 million yung kanyang reward. So, ano po ang dahilan kung bakit ikinulong yung Ariel Kerubin? Alam mo nyo, pag tinatanong ako, nag-appear ako sa Congress. Ang sabi ko po doon sa Kongreso, nung pinagsalita po ako dahil sa totoo lang po, sabi ko nga, lahat po ng mga armadong grupo nakalaban ko. So I have seen and felt a lot of sufferings while out there in the field, fighting all these armed groups, and while being jailed twice, given amnesty twice. I have experienced being brought to the morgue. I was clinically dead. I had 67 shrapnel wounds. Para ipakita ko sa inyo kung ano po yung sinasabi ko na mga sugat ko po. Ito po yung mga remembrance ko, no? Sumabog yung pancreas ko, yung portion ng left lobe ng liver ko, 6 feet sa small intestines ko, pinutol po. But God is so good. He gave me a new lease on life. No? Ito yung diretso po na sumira ng pancreas ko, no? Handa po ako magpakamatay para sa taong bayan. Handa po rin po ako na ipaglaban ang mga maliliit, mahihirap, ang ating magsasaka sa taong sa buong bayan, no? Yung Ariel Kerubin po, matapang, no? Walang sabi nga nila, walang takot na lumaban para sa kapayapaan, walang takot na lumaban sa kaayusan, walang takot na lumaban sa malinis na pamahalaan. Yung Ariel Kerubin, naninindigan po sa prinsipyo niya, tumitindig, no? Sa taong bayan at sa mga mahihirap, maliliit, at kayo po na tao, kayo pong magsasaka, no? Kasi alam mo natin, ang bansa po natin talagang it's an agricultural country at dapat po paalagaan natin ang ating mga magsasaka. Alam mo ninyo, sa pag-ikot namin, napansin, ano ko po, no? I have learned a lot, no? Pag-ikot ho namin, ang dami hong concerns na pinapaabot sa amin ang mga magsasaka. Kaya, wag ko kayong mag-alala. Kasi po, yung Ariel Kerubin, no, pagka pinahintulutan po, pagkalooban tayo ng ating Panginoon, at pahintulutan po tayo ng taong bayan, ninyo, mga magsasaka po, mga heroes natin, no, na manilbihan uli. Samahan po ninyo ako sa Senado. Alam po ninyo, sabi nila Ariel, ang ganda-ganda na ng buhay mo. Bakit ka uli babalik? No? I mean, nag-retire po ako. I got out of service. I don't own any house outside camp. No?
I cannot even buy. No? Noong una, kinorek ng ang anak ko, sabi niya, Dad, that's not factual. May savings ka, no? Pwede kang bumili kahit biyos. Pero yun po, no? Hindi naman ho tayo mahirap, pero hindi ho tayo naging corrupt no nasa serbisyo tayo, no? Makikita ho yan sa track record ko lahat, no? Ang tanong nila, Sir, bakit kayo babalik uli? No? O babalik uli being a public servant. Ang sabi ko, hindi ko ho matiis ba yung nangyayari sa ating bayan ngayon, di ba? Kung kayo nga, naririnig ko kanina, si Secretary Leonie, na tama nga naman ho, no? Bakit nga naman itataas ibababa yung taxes sa mga imported na agricultural products? Di siyempre, yung local na produce natin, hindi na makapag-compete, no? Tama ho yun. Pero ang dahilan ko po talaga na kung bakit gusto ko hong pumasok uli, sasabi nilang napakadumi na politika, no? Pag kayo ba ho, nakita ninyo yung bahay na inaanay, papanuurin mo lang po. Pagka pinapanood mo yung bahay na ganyan, walang mangyayari. Guguho yung bahay na yan kung inaanay yan, di ba? Ano ang solusyon? Kailangan mong pumasok ka doon sa bahay. Kailangan mong i-exterminate yung mga anay, di ba? So, ganun lang po kasimple. Yun po yung dahilan ng Ariel Querubin na iiwan ko ho yung aking comfort zone para ho manilbihan uli. Maaring, sabi ko nga, yung ibang kaibigan natin, sabi nila, Sir, alam ninyo, ang ganda-ganda ho na iniwan ninyo na pangalan. Wala naman talagang bahid kahit ano, di ba? Pagpapasok kayo dyan, you will be eaten up by the system. Alam mo, ang sagot ko po, nung graduate ako sa PMA, 45 years ago, anong inilagay ko doon sa aking yearbook na The Sword? Hindi ko alam na it was a Bible passage, no? Basta't sinulat ko, I want this to be my guiding principle. Ano ho yun? A good name is rather to be chosen than great riches, and loving favor than silver and gold. Yun po, nalaman ko later on na Proverbs chapter 22, verse 1. So, ibalik ko ho yung katanungan nila. Will I allow myself, to be eaten up by the system and for my name to be tainted? Hindi ko ho gagawin yon. At makakaasa po kayo na kung tayo po palarin sa Senado, meron ho kayong boses na magsasaka. Hindi ho naman, ang buhay ko, it is full of ups and downs, no? Ang ganda ng karir ko. I was promoted to captain 4 years after graduation, 3 years ahead of my class, 2 months ahead of class 76 na upper class ko sa PMA. But my next promotion was 14 long years later. Bakit? Kasi po, naninindigan ako sa taong bayan, naninindigan ako, nagpapakamatay ako sa prinsipyo ko. 14 years, no? Nung finally, in-adjust nila yung aking ranking sa lineal list, when all my classmates, when all my colleagues were sitting on their laurels, yung Ariel Querubin was trying his best to be back in the mainstream of his military career because soldiering is the only thing I know I can do best. Noong nagpantay-pantay ho kami, lahat po sila iniwan ko na. Ako po yung unang nag-brigade commander. Pero bakit to? Walang nabago sa akin. No? Hindi, very consistent pa rin ako kahit anong sabihin nila na nasa tuktok ka na, kaya ko pa rin bumaba. Ganyan po ako makipaglaban sa mga taong api para sa inyo po na magsasaka. Makakaasa po kayo dyan.